ka sa mga ahon, ihanda ang sarili sa hamon. Ipapipigil sa pagsulong sa kinabukasan ng katuon, para sa di kalidad na edukasyon. Balik eskwela na naman, isa puso ang kahandaan, handang isip, handa bukas, sa pagkakaisa ay may lakas. Ito na ang new normal, online learning at modular. Di na kailangang mag-face to face, gamit ang cellphone at radio base. Yakapin na ang pagbabago, pahirapan kaya natin to. Lakasan ng iyong loob, sa bagong normal, sa bagong mundo. Muslim, Kristiyano at katutubo, isang hanggarin san patubo. Ipagpatuloy pag-aaral mo, tagumpay ay naghihintay sa'yo. Balik eskwela na naman, isa puso ang kahandaan, handang isip, handa bukas, sa pagkakaisa Ay may lakas, eto na ang new normal, online learning at modular. Di na kailangang mag-face to face, gamit ang cellphone at radio base. Yakapin na ang pagbabago, pahirapan kaya natin to. Lakasan ng iyong loob, sa bagong normal, sa bagong isang mundo. alang-alang natin ang ating kaligtasan, sa bawat oras at panahon, magpakailanman. Hangad palagi ng ating paaralan ang matuto, gayon din maging ligtas ang kabataan. Tayo ay magkaisa, halina't sama-sama, kasali lahat, kasama lahat, para sa lahat. Pilipinas, maghanda ka na, balik eskwela na, tara. Tayong lahat sabay-sabay, Pagkakaisa ay may lakas, eto na ang new normal, online learning at modular. Di na kailangang mag-face to face, gamit ang cellphone at radio base. Yakapin na ang pagbabago, pahirapan kaya natin to. Lakasan ng iyong loob, sa bagong normal, sa bagong mundo. Sa bagong normal, sa bagong mundo. Sa bagong normal, sa bagong mundo. Narito ang mga balitang kailangang abangan sa DepEd Sarangani Insider. Alay ng Sarangani nagkamit ng parangal sa Best Designed Campus Publications of the Philippines. Community-based school sa pinakamalayong sitio sa bayan ng Alabel magiging isa ng ganap na National High School. Reading program ng Banate Elementary School umaabante. Lingguhang bayanihan sa Kalinisan isinasagawa sa Jose Ayang Elementary School. Mga guro ng Alabel National High School nagbayanihan sa Buwan ng Mga Puso. Tunghayan ang kwento ng isang ina sa Tuyan Integrated School at ang kanyang mga sakripisyo para sa edukasyon ng kanyang anak. Kumustahin natin ang teacher nanay ng Sitio de Talas. At alamin kung gaano ka-high-tech ang mga guro at mag-aaral sa Upper Mainit National High School. Abangan yan at iba pang mga balita sa DepEd Sarangani Insider. Magandang hapon, ngayon ay ika-4 ng Marso taong 2021. Kasama ang buong pwersa ng mga district at school information officers. Kasama rin ang mga campus journalists at school paper advisors sa buong dibisyon ng Sarangani. Sa ngalan ng ating Schools Division Superintendent Hildo G. Mosqueda, CEO 6,
at Assistant Schools Division Superintendent Nerissa A. Alpapara. Ako si Ariel Alisan. At sa ngalan ng ating SGOD Chief Maria Shirley M. Cardinal at CID Chief Donna Espanes, ako si Rochelle Bantulo Murido. Nagkamit ng parangal ang alay ng Sarangani na siyang opisyal na pamahayagang pang-campus ng Alabel National High School sa Best Design Campus Paper of the Philippines. Naging nominee rin ito sa iba't ibang kategorya. Napili bilang Most Inspiring Teacher Story ang isang kwento ng pagsisikap ng mga magulang sa Tinuto upang mapag-aral ang 8 anak sa pamamagitan ng paggawa at pagbebenta ng bulad. Narito ang kwento mula kay Student Insider Raymark Paran. Binago na yata ng COVID-19 ang halos lahat ng aspeto ng buhay ng tao. Ngunit, hindi nito napigilan ang kultura ng batang ANHS na mamayagpag sa larangan ng journalismo sa nasyonal na entablado. The winner for the most inspirational feature story in the high school category is Sarangani Tribute from Alabel National High School. Congratulations! Muli na namang napatunayan ng probinsya ng Sarangani na kaya nitong makipagsabayan sa larangan ng pamamahayag matapos masungkit ng Sarangani Tribute ang opisyal na pahayagang pang-campus at pang-komunidad ng Alabel National High School ang 2 panalo sa ginanap na Best Design Campus Paper of the Philippines o BDCP Virtual Awards Night noong 14 ng Pebrero. Bago pa man ang naturang virtual awarding, naging nominado na ang Sarangani Tribute sa 6 na kategorya kabilang ang Best Front Page Design, Best News Photography, Best Branding and Campus Paper Identity, Best Sports Page Design, at Most Inspirational Feature Story. Mula sa 6 na nominasyon, nasungkit ng nasabing pahayagan ang panalo sa Best Sports Page Design at Most Inspirational Feature Story para sa artikulong pinamagatang Bulawan sa Bulad na isinulat ni Angela Corazon Grafilo. Nagpaabot naman ng pagbati ang direktor ng BDCP na si Ginoong Alvin Hizon sa Sarangani Tribute at alay ng Sarangani. Hi, Alvin Hizon here, and I would like to express my congratulations to the editorial board of the Sarangani Tribute for bringing honor to the Sauk Surgeon region as well as their province Sarangani in the recently concluded BDCP Awards Season 2, being at par with the best publications in the country. I wish you best and continue to uphold creative and visual excellence in your campus paper. Laking tuwa at nagpapasalamat naman si Ginoong Ernesto S. Hizon, Principal 1, sa suportang natanggap ng patnugutan mula nang ito'y ginagawa pa lamang hanggang sa ito'y mailimbag. My congratulations to the members of our school publication, lalong-lalo na sa ating mga mag-aaral na nagpamalas ng galing sa larangan ng jurnalismo kahit sa gitna ng pandemya. Ipagpatuloy niyo lang ang inyong nasimulan dahil hindi titigil ang ating administrasyon kasama ng ating mga stakeholders, LGU at buong komunidad sa pagbibigay ng suporta sa inyo. Nawa ay maging ehemplo kayo ng ating mga kabataan. We are so proud of you. Nawa ay maging inspirasyon ng mga kabataan ang karangalang nakamit ng mga journal ng Alabel National High School at maging huwaran sana sila ng determinasyon at pagpupursiging magtagumpay sa buhay kahit sa gitna ng pandemya. Kasama si Apple Guatlo at Sir Bryler Hidor sa likod ng kamera, ako si Raymark Paran para sa DepEd Sarangani Insider. Batang Sarangan, tungo sa matatag na kinabukasan. Maraming salamat Student Insider Raymark Paran. Matagal nang pangarap ng mga taga Sitio Kisoy na magkaroon ng high school sa kanilang lugar. Ang Sitio Kisoy ang pinakamalayong sitio ng Barangay Datal-Angas. Dito nagtatagpo ang mga bayan ng Alabel at Don Marcelino na bahagi na ng Davao Occidental. Matapos ang accreditation process, magiging Kisoy National High School na ang dating Datal-Angas Integrated Annex. Narito ang kwento mula sa ating insider, Alan Camilo.
sa isang malaparaiso at bulubunduking bahagi ng bayan ng Alabel sa probinsya ng Sarangani, matatanaw ang isang simpleng puok na may nakakabinging katahimikan, ang Sitio Kisoy. Na tila ang buhay ng mga kapatid nating Blaan ay dito na dumadaloy. Ang Sitio Kisoy ay isa sa mga malalayong puok ng barangay Datalangas, kaya minsan ay hindi na naaabot ng mga serbisyo. Sa layuning maitaguyod ang kaalaman ng mga kabataan, at dahil sa hirap na dinaranas ng mga mag-aaral sa paglalakbay patungo sa malayong paaralan, sa pangunguna ng butihing punong guro ng Datalangas Integrated School na si Rob H. Masalon, binuksan ang baitang 7 at 8 ng Kisoy Junior High School, annex ng Datalangas Integrated School na may 30 mag-aaral, at si Ginoong Ryan Angtod ang naging tagapagpayo. Maraming pagsubok ang kinakaharap ng mga guro at mag-aaral. Mahigit kumulang 4 na oras ang bubunuin sa paglalakbay. Matarik at maputik ang mga daanan, at minsan may makamandag na ahas sa masukal na kagubatan. Para maihatid ang mga gamit gaya ng aklat at mga upuan, ay kailangang isakay ang mga ito sa kabayo o di naman bubuhatin ng mga magulang. Patuloy ang pagbibigay ng mga programa at dekalidad na serbisyong pang-edukasyon, katuwang ang iba't ibang sektor ng lipunan sa kabila ng hirap dala ng pangdaigdigang pandemya o COVID-19. Ang Kisoy Junior High School ay patuloy na nangangarap, lumalaban at nagsusumikap upang maitaguyod ang kalidad na edukasyon para sa lahat. Isang mag-aaral ng Kisoy Junior High School ang nagpamulat sa lahat, si Melaika Baro. Nagpatunay na ang kahirapan ay hindi hadlang upang ipatuloy na mapahalagahan ang edukasyon. Umani ng pansin sa social media ang post ng kanyang guro sa kanyang larawang kahanga-hanga, na habang binabantayan ang kanilang sakahan sa tuktok ng bundok ay nagawa pa niyang mag-aral gamit ang mga modules. Tanan dili kabalo mo sulat ug mubasa kay wala sila ka eskwela, nagpuyo mi sa kabukiran Sarangani. Amo kahintang diri sa bukid dili sayon dili pareha sa uban nga hayahay. Mao nang gusto na ko mag-eskwela para makatabang kini sa ako puhon ug sa akong mga pamilya. Ako maging teacher kahit puhon kung ako mo graduate sa pag-eskwela. Gusto na ko tudloan ang mga bata diri sa Sitio Kisoy ug gusto na ko ma-proud ang akong ginikanan. Sa akong ginikanan, daghang salamat sa inyo pagsuporta sa akong pag-eskwela tungod bisan may pandemic. Kamo ang rason nga nung gusto magtiwas sa akong pag-eskwela. Ang Kisoy Junior High School ay taas noong ipinagmamalaki ang mga kabataang lumalaban, produkto ng pagpupunyagi ng mga guro at mga magulang. Sa mahusay na pamumuno ng lingkod bayan na si Ginoong Rob H. Masalon, handa na ang mga dokumento upang maitayo ang Kisoy National High School. Noong Nobyembre 20, 2020, isang resolusyon ng lokal na pamahalaan ng Alabel ang naipasa sa butihing Vice Alcalde na si Ronel Espanyol, Councilor Leyte Salway Jr. at ng mga miyembro ng Sangguniang Bayan. Nakasaad sa Memorandum of Agreement ang kasunduan sa butihing alkalde na si Vic Paul Molina Salarda at ang kagawaran ng edukasyon sangay ng Sarangani sa pangunguna ng School Division Superintendent na sa Ginoong Heldo Mosqueda CEO6 ay naglalayong maitayo ang Kisoy National High School at ang pagbibigay ng supplemental budget na nakakahalaga ng 1 milyong piso. The establishment of Kisoy National High School is a welcome development, thus reinforcing our belief that education is a great equalizer in the attainment of economic stability. As your Vice Mayor, I will do what I need to do in my personal and official capacity to support this newly established school. The community can expect my untiring support to this endeavor. Let it be known that under Resolution number 13-2020-488, which was adopted by the Sangguniang Bayan of Alabel on November 11, 2020, the LGU considers it as top priority to allocate an amount of 1 million pesos for the operational expenditures of this newly established school. It is my fervent prayer that for the sake of our school children, that this school will be established in the soonest possible time. Buenos dias. Sa pangunguna ni Ginoong Ryan Angtod, gabay ng punong guro na si Ginoong Rob H. Masalon, na isumite ang mga dokumento sa ating bagong Regional Director na si Francis Cesar Bringas CESO 5. Noong Pebrero 23, 2021, naganap ang Virtual Regional Validation. Hinihintay na sa ngayon ang approval ng Regional Office at tuluyan ng may sa katuparan ang pagbubukas ng Kisoy National High School na siyang magiging malaking biyaya at mabisang daan tungo sa kaunlaran. Mula dito sa Datalangas Integrated School, ako po si Alan Camilo, ang inyong insider. Batang Sarangan tungo sa matatag na kinabukasan.
Maraming salamat Insider Alan Camilo. Abangan sa ating pagbabalik. Reading program ng Banate Elementary School, umaabante. Lingguhang bayanihan sa kalinisan isinasagawa sa Jose Ayang Elementary School. Mga guro ng Alabel National High School, nagbayanihan sa buwan ng mga puso. At balikan natin ang teacher nanay ng Sitio de Talas. At alamin kung gaano ka-high-tech ang mga guro at mag-aaral sa Upper Mainit National High School. Yan at iba pang mga balita dito lang sa DepEd Sarangani Insider. Hello mga bata, saksihan ang mistulang paggunaw ng mundo. Itong mundong sinakop ng COVID virus. Wala na tayong pagkain! Hindi ko na matiis! Ang OA naman ninyo. Pero, Papa, Mama, naku! Maubusan na tayo ng pagkain! Nahawaan na tayo ng virus. Nahawaan na kami ng virus. Hindi ko nakikita mga kaibigan mo. Hala! Mama! Papa! Mingming! Nina! Gising! Uy, gising na! Ha? Mingming? Nina, okay ka lang? Mama? Papa? Nakakatakot ang panaginip ko! Napanigipan ko po na wala na tayong pagkain! Tapos, hindi niyo pa ako pinapakinggan! Tapos, pareho kayo nakasakit! Sabi, hindi ko na makikita mga kaibigan ko! Tapos, hindi makapagsalita si Mingming! Puro na lang siyang iyaw ng iyaw! Ha? Nakakatakot talaga! Nina, hinga muna tayo ng malalim. Bilang tayo hanggang 10. Anak, normal lang nararamdaman mo. Ang hindi normal ay ang sitwasyon natin ngayon. Ang virus at quarantine, nakakabahala naman talaga. Ikaw rin, Papa? Oo naman. Minsan, mabigat din ang pakiramdam ko. Minsan, nakakalungkot isipin. Minsan nakakagalit. Pero ano man ang nararamdaman mo, andito kami para sa'yo. Hindi ka nag-iisa. Tara, subukan nating tulungan ang isa't isa. Una, ayusin natin ang schedule natin para meron tayong routine. Dasal sa umaga at exercise. Pwede ka rin tumulong sa kusina. Pagkatapos ng almusal, magbasa tayo ng mga gusto mong libro. Tapos, laro tayo! Siyempre, pero pagkatapos na ng trabaho namin ni Mama, ha? At may oras din para matutong mag-drawing, kumanta, sumayaw, anumang gusto mong matutunan. Gusto kong mag-programming! Kung magpapalakas natin ang loob ng bawat isa, maaari nating mapuno ang bawat araw ng pag-asa. Okay? Okay! Salamat, Papa at Mama. Nakatulong po na kinausap ninyo ako. Tuwing nababahala ka o may gusto kang pag-usapan, nandito lang kami. Hey! Butit panaginip lang pala yun! What? At tayo ay nagbabalik, ito pa rin ang DepEd Sarangani Insider. Nagtutulungan ang iba't ibang sektor sa Banate Elementary School upang maitaguyod ang kanilang mga reading programs sa gitna ng pandemyang ating kinakaharap. Isang guro doon ang maliban sa pagbisita sa mga mag-aaral ay namimigay pa ng pagkain para sa mga pamilyang nangangailangan. Ginagawa niya raw ito upang maging mas masigasig ang mga kabataan sa kanilang pag-aaral. Kilalanin natin siya sa kwento ng ating insider, Ruby Ann Sambilan. Ang kasanayan sa pagbasa ang isa sa pinakamahalagang aspeto sa larangan ng edukasyon. Ito ang patuloy na binibigyang pansin upang matulungang maiangat ang dekalidad na paraan ng pagkatuto. Sa munisipalidad ng Malungon, hindi makakaila ang taus-pusong suporta ng mga namumuno nito. Kaya't nailunsad ang programang I Can in Education upang mabigyang halaga ang edukasyon, lalong-lalo na sa pagbasa
Ang I Can Read ay isang community-based reading intervention program kung saan ito ay pinangungunahan ng DLGU officials through the SK Barangay Federation Chairman. Dito, lahat ng mga volunteers ay nanggagaling sa community. Sa panuruang taon 2019-2020, nakatala ang distrito ng North Malungon ng 21.97% o 634 na mga mag-aaral na napabilang sa frustration readers para sa Phil-Erie Post Test sa English. Dahil dito, patuloy na nagsagawa ng mga konkreto at aktibong programa ang naturang distrito upang mahasa ang kakayahan ng mga mag-aaral sa larangan ng pagbasa. Hindi maitatanggi ang mainit na pagtanggap, di lamang ng mga mag-aaral at magulang, pati na rin ng mga kolaborasyon ng mga opisyales ng barangay, mga stakeholders at mga kasapi ng komunidad. Sa North Malungon District, ang bawat paaralan ay may kanya-kanyang reading intervention program. Subalit, sa panahon ng pandemya, ito ay nagkaroon ng problema. Despite of the challenges brought by the pandemic, still teachers owe their best upang magkaroon ng magandang programa sa reading. Here in Banati Central Elementary School, through the leadership of Sir Bonifacio Niñesa, nagkaroon sila ng modified reading program which is entitled Bakero, kung saan yung mga advisors ay personal na pumupunta sa mga bahay upang doon maituro ang pagbabasa sa mga batang identified with reading learning needs. Dito na ipakikita natin sa ating community na despite sa mga challenges, still the teachers do their best. Dahil dito, masasabi ko na dito sa North Malungon District, Subida Malungon, Bida Edukasyon. Bilang isa sa mga paaralan ng distrito, lubos ang pasasalamat ng pamunuan ng Banati Central Elementary School dahil sa mahigpit na pagyakap ng mga guro, mag-aaral, magulang at stakeholders sa iba't ibang programa at proyekto pagdating sa kasanayan sa pagbasa. Wala pa mang pandemya ay kapansin-pansin na ang dedikasyon at walang sawang suporta ng mga guro upang matutukan at mabigyang halaga ang mga pangangailangan ng mga mag-aaral. Sa Banati Central, una ang mag-aaral. Banati Central Elementary School does not only cater the learners within Barangay Banate, but also from the neighboring barangays. The continuous partnership and commitment of the school stakeholders, both internal and external, make us easier to implement our school's programs and projects. Even in this time of pandemic, we find means and ways to implement our school's programs and projects. And one of these programs is our school reading program, which is called Bakiro. It means batang atimado sa kaalam, ilang reading ability uswago. With the full support of the local government unit, the barangay captains of the different barangays where we have learners gave us permission to conduct home visitation and reading intervention as part of the reading program, ensuring that the health protocols set by the IATF are observed. Ako mapasalamaton sa mga stakeholders nga mitabang niining programa pinagi sa ilang pag-donate o paghatag o mga bugas, biscuits, noodles ug uban pa. Ipang-apod-apod pod sa mga magtutulo sa dihang mobisita sila o magpabasa ngadto sa mga kabataan. Dahil sa mapaghamong COVID-19, naging limitado ang galaw ng mga tao. Napilitang magsara ang mga paaralan at nagkaroon ng mga limitasyon sa pagkatuto. Ngunit sa likod ng mga hamong ito, walang makakapigil sa mga gurong may puso at handang tumulong sa mga kabataan. Dahil sa dedikasyon at pagmamahal ay kusang loob na binisita ng mga grade 1 teachers ang kanilang mga mag-aaral.
Dakong handom sa mga magtutudlo sa Banati Central Elementary School, ilabi na ang mga magtutudlo sa grade 1 na makitang reading performance sa mga bata. Nakita na ko ang ilang sitwasyon, labi na katong atua sa bukid kag puyo, ug unya naglisod pagtubag sa ilang modules or last. Luckily, ang Banati Central Elementary School adunay mga supportive stakeholders nga andam kanunay mutabang sa mga estudyante sa paghatag og mga pagkaon, bugas, sinina, groceries ug uban pa. Di alintana ang ulan at init, patuloy ang pagbisita ng mga guro sa kanilang mga mag-aaral. Dala-dala ang adhikain na matulungan at mahasa ang kanilang kakayahan, lalong-lalo na sa pagbasa. Minsay takot at pagod, ngunit sa bawat ngiti at sayang sinusukli ng mga mag-aaral at magulang, lahat ng ito ay unti-unting napapawi. Ang makatulong na maluwang sa kalooban at ang kakayahan na makapagbigay buhay sa iba ang naging mabisang pundasyon upang maisakatuparan ng mga guro na mahubog ang kakayahan ng mga mag-aaral sa likod ng pagsubok na ating nararanasan sa panahong ito. Dahil sa mga makabuluhang gawain ni Teacher Charina, marami ang naantig sa mga kwento ng kanyang mga mag-aaral. Sa tulong ng social media, napukaw ang puso ng mga stakeholders at kusang nagbigay ng mga tulong, lalong-lalo na sa mga pamilyang patuloy na naapektuhan ng pandemya. Ihatag ko sa estudyante bugas o grocery kay naloy ko sa ilaha kay Samoa dire ang bahaw nagsapaw-sapaw niya na yung mga taong walay mga bugas. Salamat ako nagaampo sa Ginoo nga mahatagan kag daghang grasya aron daghang pangtao nga imong matabangan. Ako nagpasalamat ko ni Ma'am Sarina nga ni Ari diri sa balay nga nadasig pagbalik ang ako ang apo pag module. Kay wa pa arian muundang naunta ni mga bata. Akong pasalamat ka Ma'am Analisa Capada, Ma'am Nate Nunez, Sir Melmel, Lablab, Pomeros. Nibati sa among kalisod. Ako magampo sa Ginoo nga aduna kay daghang grasya nga mahatag ninyo sa uban. Oo, nagpasalamat ka teacher kay iyakong giduaw, iyakong gipabasa. Pagkatapos sa unang round ng grade 1 teachers home visitation para sa pagpapabasa, nakita na may 18 mag-aaral na fast readers, 36 medyo mahina pang bumasa at may 22 na nahihirapan pang bumasa. Dahil dito, ito ngayon ang hamong binigyang pansin ng mga guro upang mabigyan pa ng karagdagang reading interventions ang mga nahihirapan upang lahat ay sama-sama at walang maiiwan. Iilan lamang ito sa mga nakakaantig na kwento na kahit pa man sa mapaghamong panahon, patuloy pa rin ang kolaborasyon ng bawat kasapi ng komunidad upang mapaigting ang paghatid ng dekalidad na edukasyon. Tunay nga ang kasabihang, it takes a village to raise and educate a child. Patunay lamang na sa sama-samang pagtutulungan, aangat ang lahat. Sa distrito ng North Malungon, walang imposible basta't nagtutulungan ang bawat kasapi ng komunidad, kasabay ng pag-ahon mula sa mapaghamong pandemya. Mula rito sa North Malungon District, ang ating mga naging kasamahan sa likod ng tabing, Ma'am Christine May D. Bayot, scriptwriter, Ma'am Leia F. Tingson, Sir Noel Gabotero, Sir J.P. Kaputulan, technical assistants. Ito ang kwento mula sa Sarangani. Ako po ang inyong insider, Ruby Ann Esto Sambilad, Teacher 1 ng Banate Central Elementary School. Batang sarangan para sa matatag na kinabukasan. Maraming salamat, Insider Ruby Ann Sambilad. Kahit wala pang face-to-face classes, hindi dapat mapabayaan ang pisikal na kaayusan ng paaralan. Yan ang sinigurado ng mga guro sa Jose A. Young Elementary School. Linggo-linggo, nagbabayanihan ang mga magulang doon para sa kalinisan ng paaralan. Narito ang kwento mula sa mga insiders na sina Emmy Joy Bercades at Flor de Liza Resuento. Isang magandang araw mula sa Jose A. Young Integrated School.
Joy Bercades. At ako naman po si Freddy Liza Resuelto. At narito kami upang ibahagi ang isang magandang programa ng aming paaralan. Napakahalaga ng kalinisan sa ating paaralan dahil isa itong institusyong humuhubog sa kakayahan ng isang tao upang maging produktibong individual sa hinaharap. Noong unang araw ng Pebrero taong 2021, pinasinayaan ang programang Bayanihan sa Paaralan ng Jose Ayang Integrated School. Binuklod ang mga magulang ng mga mag-aaral upang magkaroon ng rotational schedule ang paglilinis tuwing Lunes. Narito ang reaksyon at pagbibigay suporta ng ating mga minamahal na magulang. Kung sa'y maingon mo sa programa sa Jose Ayang na Bayanihan Everyday. Para sa ako, isip ginikanan sa mga estudyante nga na ako diri estudyante no nga diri nag-eskwela. Okay naman nga every week magbrigada ang mga ginikanan. Base sa ilang mga grado, di ba? Kay social distancing man, dili man pwede pod nga tanang ginikanan taga semana mag-anhi tanan kay murag gi-alternate man sa mga maestra. Karon nga wala pay piece to piece nga klase. Pabor ko ingon ana nga pamaagi kay para pod ang atong eskwelahan malimpyuhan og usapod kita mga ako nga isip ginikanan kabalo man gyud diri ang mga teachers nga support pud ko anang mga programa diri kay basig unsa ilang activity anaa raman ko kay atbang raman among balay. Labis namang ikinatuwa ng mga guro ang walang sawang suporta ng mga magulang. May buntag pod Rosel og sa mga ginikanan diri sa Jose Ayang. Nagpasalamat migdako sa inyo ha kay ang inyong support diri sa bayanihan nakatabang jud dako sa amo teachers labi na nga walay mga bata karon. Ang inyong support sa amo makaingon mi nga aswerte kay mi nga mga teachers diri sa Jose Ayang kay ang mga parents diri supportive kaayo sa ilang mga anak labi na gayud kaning bayanihan karon. Nagpatawag ang principal nga adunay bayanihan o gani nalipay mi kay daghan ang nitubag sa maong panawagan. So sa mga parents diri sa Jose Ayang, nagpasalamat migdako sa inyo ha ug manghinaot kami nga i-continue ninyo ang inyong suporta diri sa among eskwelahan. Daghan una-una dako akong pasalamat sa ato ang principal kay na-initiate niya ang biyanihan sa eskwelahan. Ato apong mga ginikanan wala kay nakita o nadungog na nagbagot-bot tungod kay willing o gisuporta jud sila. Ang biyanihan dako kayo nakatabang sa ato ang eskwelahan. So unta ang kani nga biyanihan padayon ni siya kung hantod kilos aman mahumaning ato ang school year ipadayon ni siya ug ang ginikanan ang hinaot ko nga padayon pod sila mo suporta o tabang o pagpanglimpyo sa ato ang eskwelahan. Aron po ang teachers malipay po o ang eskwelahan manindot po siya. Kana lang o kayong salamat. As a school head here in Jayas, ma'am, what can you say about the implementation of Bayanihan sa Paaralan year 2021? Okay, thank you, Sarah. Actually, anyway, this is really a great program, one of the big program in the school since then that we are encountering pandemic. So we will try to make our school clean every day. And the mere fact that we are situated along highway, so any visitors will come in, just peep in, they will see that the school is. And we would like to thank the parents, of course the teachers for doing their best as the implementer, even though this is a program of the school with Sir Joel as my assistant principal. But without the teachers and without the parents, without you, the volunteer teachers and the LSAs, we will not pursue this program of. Sa muli, ito po si Joy Bercades, Freddy Liza Resuelto, LSA ng Jose Ayang Integrated School. Sulong Batang Sarangan, Jayis Panatilihing Malinis. We support the Bayanihan program of Jose Ayang Integrated School. Maraming salamat mga insider. Ang kakatapos lang na buwan ng Pebrero ay itinuturing na buwan ng mga puso o buwan ng pagmamahal. Ngunit sa Alabel National High School, ipinakita nilang hindi lamang sa pagitan ng dalawang mag-irog ang pag-ibig. Maaari rin itong iparamdam sa pamamagitan ng pagtulong sa kapwa. Narito ang kwento mula sa ating insider na si Cyril Manga.
konting ayos ng sarili at kusod ng buhok, hakot ng gamit at syempre, huwag kalilimutan ng regalo, game na! Ready to go na si Ma'am Vanessa sa Araw ng Mga Puso. Ganito ang eksena niya kasabay ang kapwa guro ng Alabel National High School, ilang oras bago magtungo sa kanilang Valentine's venue. Ngayong buwan ng Pebrero, marami sa mga kababayan natin ang nagdiwang ng Valentine's Day kasama ang kanilang mga itinatangi at minamahal. Ngunit, ibahin niyo ang mga guro ng Alabel National High School dahil imbes na mag-date kasama ang kanilang mga iniirog, nilaan nila ang kanilang mga oras kasama ang mga kapuspalad nating mga kababayan. Imbes na sa mga restaurant, dito sa Purok Acacia, isa sa pinakamahirap na lugar sa bayan ng Alabel, nagdiwang ng Valentine's Day ang mga guro ng ANHS. Ito ay kaugnay ng kanilang pagsasagawa ng taunang Community Outreach Program na may temang Bayanihan, Alay ng mga Guro para sa Buwan ng Mga Puso. Di alintana ng mga senior high school teachers ang init ng araw. Pagtawid sa ilog at pagtahak sa lubak-lubak na daan, maibahagi lamang ang mga tulong at donasyon para sa 120 na naghihikaos na mga pamilya sa Purok Acacia. May tuturing na isa sa ipinagmamalaking best practices ng Alabel National High School ang taunang pagsasagawa ng Community Outreach Program. Ang taunang aktibiting ito ay sinasagawa tuwing Disyembre. Ngunit dahil sa pangdaigdigang krisis na naranasan ng lahat dulot ang pandemyang COVID-19, ito ay nailipat sa buwan ng Pebrero. Kung saan, ang aming tagline ngayon, Bayanihan, Alay ng mga Guro para sa Buwan ng Mga Puso. Ang ganitong aktibidad ng ANHS ay isa sa mga pagsisikap ng paaralan upang maiparamdam sa kanilang mga kababayan na hindi sila nag-iisa sa gitna ng pandemya at may pabatid na hindi lang edukasyon ang kaya nilang ibigay, kundi pati na rin ang malasakit at kalinga. Dahil sa suportang ipinamalas ng pamunuan ng Alabel National High School sa pangunguna ng aming principal na si Ginoong Ernesto S. Yuzon at sa kapit-bisig na pagtutulungan ng mga guro nito sa senior high school, maging ang bukas palad na pag-abot ng tulong mula sa Latter-day Saints GMA Foundation, International Pharmaceutical Incorporated at ilan pang pribadong sektor o maging ng individual ay aming naisakatuparan ng aming adhikaing makapagbigay ng bigas, sabon, alkohol at face mask sa 120 pamilya. Bukod pa rito, naghandog din ng health seminar ang nurse ng paaralan kasabay ang Municipal Health Office ng Alabel tungkol sa mga bago at mahalagang kaalaman at impormasyon ukol sa mga health protocols at vaccination process. Bago po silang pumasok ng school, ay mayroon po tayong hand washing facilities, foot bath, temperature check, then distancing po. And nagbigay din po ng MHO about po sa importansya ng vaccination program on COVID-19. Inspirasyon para sa ANHS ang kwento ng mga tao sa komunidad ng Acacia at hindi titigil ang pamunuan 10 ng mga kaguruan nito sa kanilang tungkulin hindi lamang para maghatid ng serbisyong pang-edukasyon kundi pati na rin ang pagpapalaganap ng malasakit at pagmamahal sa kapwa. Kasama si Canijan Osorio Lucero at Braille Oyrada Regidor sa likod ng kamera, ako si Cyril Litigio Manga para sa DepEd Sarangani Insider. Batang Sarangan, tungo sa matatag na kinabukasan. Maraming salamat Cyril Manga at sa ating pagbabalik. Kumustahin natin ang teacher nanay ng Sitio Datalas. At alamin kung gaano ka-high-tech ang mga guro at mag-aaral sa Upper Mainit National High School. Yan at iba pang balita dito lang sa DepEd Sarangani Insider. Sa kadabaktas na mo paadto sa eskwelahan sa Banate IT School. Naa sa peligro mo ang pikas kinabuhi. Dili na mo kabalo kung sa mahitabo sa unahan. Pero apan sa mo ang dedikasyon o gusto kay na mo mahatod ang maayong edukasyon sa mga kabataan dito sa bukid, amo kining ginahantos.
Banati IP School is considered to be one of the last mile school in the province of Sarangani and the farthest school in the municipality of Kiamba. It can be reached by riding habal-habal or worse by just merely walking during heavy rains due to its geographic location and elevated mountainous terrain. Sa kada baktas, sa kada angka sa habal-habal of more or less 20 kilometers away from the highway, we are not thinking of ourselves, but we are looking forward of seeing the happy faces of our learners waiting for us. Now that we are facing the COVID-19 pandemic, and it has been months that our learners are not experiencing on-site learning and are neglected with nutritious food as part of our usual feeding program, we as teachers are eager enough to deliver the best we can, especially the delivery of nutritious food packs upon hearing some of the sentiments of our IP learners. Ma'am, kailan kanagi ko buka menagi, ma'am. Kay boy minggu kan buka menagi, ma'am. Kay menom, amingan orange, amingan apple, dan buka menagi. Ngit, ma'am. Kau gono, ma'am. Sen ubi, amin jogging, amin bekoyu. Tonen, ma'am. Ngoyok mo menagi, ma'am. Pagkadungog na ako sa giingan sa akong estudyante, murag kumot ang akong kasing-kasing nga gawon na huna kung paunsa na pud sila magpalipay o makahatag na pud o pagkaon sila aron at least na sila'y makaon. Until such day that the good news came. The Department of Education, Division of Sarangani, will continue its implementation of the school-based feeding program and allocated 66,000 pesos of nutritious food packs for 60 days for the 55 IP learners and 44 beneficiaries for milk components enrolled in Banati IP School. I hope na maging successful ang atong program hangtod sa mga human. Salamat kang teacher kay supply lang kang estudyante, kang apple, kang gatas kay lisod mi sa COVID-19. Kay bang salamat ba kay Mr. These are the words that made my heart melt. The simple appreciation coming from the parents made all the sacrifices and hard work paid off, and this becomes our strength in continuing the program as we still have until March 4, 2021 to implement. No matter how hard it is, no matter how risky it is, we will deliver because our greatest strength is our immeasurable dedication and service to our IP learners in the Last Mile School.
Manunumpa na bukas sa isang virtual installation ceremony ang mga bagong talagang principal in charge ng ilang distrito sa DepEd Sarangani. 4 na bagong PIC ang naitalaga kumakailan lang upang humalili sa mga nabakanting posisyon matapos mag-retire ang ilang dating district supervisors. Ang mga principal na si Ariel Napila, Tessie Macabacquiao, Rohaida Ugpon, at Susana Sumagka ang mga tumanggap ng hamon upang gampanan ang mga papel ng district supervisors sa mga distrito ng Maitum West, Kiamba 2, Maasim 2 at Malapatan 3. Kasabay sa kanilang appointment ang rigodon ng mga district supervisors, si Noli Cabaylo sa West Malungon, Reggie Pasco sa Alabel 3, Johnny Bantulo sa Alabel 2, Ferdinand Simon sa Alabel 1, Taya Saling sa Maasim 3, Pasita Ramos sa Maasim 1, Arhelio Arago sa East Maitum, at Loreto Hindap sa Malapatan 2. Samantala, panalo ang 2 atletang sarangan sa ginanap na online Mindanao Pomsey Championship noong nakaraang linggo. Naiuwi ni JC Joy Ihida ang bronze at nasungkit naman ni Sean Albert Fatadillo ang gold sa novice category. Ang 2 mag-aaral ay kasalukuyang enrolled sa Sarangani National Sports Academy at nagsasanay sa ilalim ni Sir Antonio Umbod sa Sarangani Taekwondo Grassroots Program. Ito ang ating roundup balita ngayong linggo. Ako, si Judith Alba, ang inyong insider. Wala nang hihigit pa sa liwanag na dala ng ilaw ng tahanan, ang ating mga nanay. Sa gitna ng pandemya, patuloy ang laban nila. Puyat, pawis at walang hanggang sakripisyo. Iilan lamang ito sa mga bagay na maiugnay sa kanila. Tunghayan natin ang kwento ng isang inang bukod tangi ang katatagan sa hamon ng buhay. Bilang pagdiriwang sa buwan ng mga kababaihan, tunghayan natin ang kwento ng isang inang bukod-tangi ang katatagan sa hamon ng buhay sa paglalako ng isda para sa ikabubuhay ng pamilya. Si Aling Lenlen Mabini ay may 5 anak na kasalukuyang nag-aaral sa Tuyan Integrated School. Yan din mo, ako pa rin nga puwi, ma'am, isda, karon, sayo pa sa buntag, alas 3 sa kadlaon, nagahikay na ko, kay na ako isda ginakuha sa baybay, alas 3:30, dito ko sa baybay, nag-aakam ko ng isda, alas 5, largan ako, ako mga bata na lang ang nabilin sa balay. Habang naglalako ng kanyang panindang isda, dinadaanan niya ang mga modules ng kanyang mga anak tuwing Miyerkules ng umaga sa paaralan. Pagka alas 8, alas 9, makauli na ko. Maghatag ko time sa module, tagtulo ka oras, 2 ka oras. Magkapahuway ko, taon-taon na po isda mag-abot sa amuha. Deliver na po. Tapos mag-uli, magkapahuway, module gamay. Pagka hapon na po, deliver na po yung isda. Kaya sa isa ka adlaw, katulog ko mag-deliver ng isda. Ang pagtataguyod para sa mga anak ni Aling Lenlen ang pangunahing layunin para maging tulay sa edukasyon. Kasabay na rito ang pagtuturo niya ng modules para hindi mahirapan ang kanyang mga anak sa pagsagot nito. Hindi inaalintana ang pagod sa paglalako para mabigyan ng gabay sa pagsagot ang kanyang anak sa mga aralin. Magluto na ko kay karon taon-taon na ko yung isda nga mag-abot. Magahindig ko og oras para sa pagkaon na mo, pagkaon sa kong mga anak. Karon mga alas 5 na ko isda nga isuroy. Para pag-abot na mo niya, mag-module na lang ko. Tapos magpakaon sa mga bata. Nagpapahuway ko sa iyo, kayo na sa buntag, alas 3, magpanakot sa iyo, magpano isda, magbuwa sa baybay, alas 5, maglakaw na food. Sa panahong tila kadiliman ang nangingibabaw sa sanlibutan, patunay ang pagmamahal ng isang ina na kayang magbigay ng liwanag at pag-asa.
Mula sa Distrito 2 ng Malapatan, ako si Carlos Jane N. Plaza, Batang Sarangan, tungo sa matatag na kinabukasan. Tayo ay nagbabalik, ito pa rin ang DepEd Sarangani Insider. Hindi man mabilis ang internet, hindi man techy ang lahat ng mga guro sa Upper Mainit National High School. Ngunit masasabing isa sila sa pinaka-high-tech na eskwelahan sa dibisyon ng Sarangani ngayon. Online kasi ang submission ng mga output sa kanilang School Learning Action Cell at mga in-service training gamit ang Google Classroom. Dahil dito, napapadali ang pagkolekta at pag-check ng output. At hindi lamang basta-basta kinukolekta yan, dahil ang kanilang school head na si Sir Edgar Taguon ay nagbibigay rin ng mga rating. Ang rating na ito ay isa sa mga basihan sa pabibigay niya ng rewards at incentives alinsunod sa kanilang polisiya. Hindi raw ito naging madali sa umpisa, lalo na't bago ito para sa karamihan sa mga guro doon. Ngunit kalaunan ay naging habit na nila ang mayat-mayang pagsilip sa kanilang Google Classroom upang malaman kung ano-ano ang kanilang kailangang isumite. Narito ang maikling panayam natin sa isa sa mga guro doon. Dito sa Upper Mainit National High School, naging practice na namin yung pag-submit ng mga reports sa Google Classroom para mas madali. Yung consolidation is na aming principal, if ever needed niya talaga, kailangan na namin, madali lang siya kasi kahit saan kami, kahit nasa bahay kami, yung mga reports na kailangan niya is masubmit namin doon sa Google Classroom, madali na lang niya makukonsolidate. Isa, medyo nahihirapan yung iba kasi yun nga, bago pa sa amin itong Google Classroom, so as time goes by, sa palagi namin pagsasubmit doon na tutunan din namin, naging mas komportable na kami na doon i-submit namin yung mga reports kasi hindi na, sure kami na hindi siya mawawala. Kahit mag-corrupt yung mga files namin, nandun na talaga siya sa Google Classroom, madali na namin siyang mariretrieve. At saka yung mga teacher na dati ay hindi sila masyadong marunong or nahihirapan sila, ngayon parang independent na sila, marunong na silang mag-submit ng sarili nilang mga assignments, hindi na sila tumatawag ng mga kasamahan para mag-submit ng mga reports sa Google Classroom. Aktibo rin ang kanilang mga guro sa paggawa ng mga interactive learning activity gamit ang application ng Kotube, lalo na sa senior high school. Ang mga interactive activity na ito ay nilalagay nila sa tablet PC na kanilang ipinahihiram sa mga mag-aaral. Kaya hindi lamang ang mga guro ang nakakaranas ng paggamit ng teknolohiya, kundi pati na rin ang mga mag-aaral. At nakausap nga natin ang personal ng mga mag-aaral doon habang sila ay nagsasagawa ng group study gamit ang mga tablet PC. Nabanggit nila na namimigay din ang eskwelahan ng mga SD card at flash drive na naglalaman ng kanilang mga leksyon. Isa itong napakahusay na paggamit ng teknolohiya sa kabila ng mga limitasyon kagaya ng mahinang koneksyon at ang katotohanan ng hindi naman nila ito nakasanayan ay epektibo nilang naisapuso at naisaaksyon ang paggamit ng teknolohiya sa pagtuturo. Para sa inyo dyan sa Upper Mainit National High School, ang masasabi namin dito sa DepEd Sarangani Insider, ang galing naman yan! Una, ang Malandag National High School Bus 1996 President, kalatakan natin si Engineer Benji Tisubilio. Munting kahilingan, napakinggan, natulungan at ngayon ay napakinabangan. Mula sa kanyang munting tirahan na ginamit niya upang voluntaryong magturo sa modular distance learning ng taga-sitio Lower Datalas, Malandag. Ngayon ay lubusan ninyang nagamit ang bagong tayo na community-based learning cottage. Tuwa ang makikita sa mata ng mga munting bata na sa unang pagkakataon sila ay nagkaroon ng kauna-unahang flag ceremony noong February 14, 2021, araw ng linggo. Ang nasabing turnover ay dinaluhan ni Ginoong Sherwin B. Macaranas, Principal 2, District in Charge ng West Malungon District. Malandag National High School Batch 1996 sa pangunguna ni Engineer Benji P. Tuvilio. Malandag Central Elementary School SPED Center Teachers, Sitio Leader Roland Castro, mga magulang at mga mag-aaral. Bawat batang Pilipino. Ng bawat batang Pilipino.
mabigyan ng sapat na edukasyon, at mapaunlad ang aking kakayanan. Ang among pasalamat nga natindog kining community-based. Kung hindi sa inyo, wala gid kani. Amo na nga dako gid ako pasalamat. Handom namon ni. Pero ari na nakita ka namon. Sa kutub-kutub ang dughan ko sa kalipay. Is overwhelmed with joy and happiness sa pagkakita kong sa amo sining setting. Makita naton nga may ara sang ambience sang eskwelahan, no? Ang hambal kagaina ginbalgin ni nilang ising buhay, no? Sa voluntaryong pagtuturo ni Ginang Beverly, siya ay nabiyayaan na mabigyan ng simpleng community-based learning center, gamit para sa modular distance learning sa Sitio Lower Datalas, Malandag. Sa tulong ng Malandag National High School Batch 1996, mga piling kaguruan ng Malandag Central Elementary School SPED Center, SLE Hardware, Arms Hardware, Honorable Efraim Galzote, Provincial Board Member, at iba pang private individuals na tumugon at tumulong upang maisakatuparan ang munting kahilingan ni Ginang Beverly. It's really a privilege for me na to share ang blessing nga gihatag po sa Ginoo sa akon. First and foremost, it is really the mandate of the government to serve, especially the basic services, such and one of this is the education. Nang matapos ang nasabing turnover, ay agad nila itong ginamit kinabukasan na parang munting silid-aralan na may pisara, mesa, upuan at palikuran. Pinaigting rin ni Ginang Beverly, parent volunteer ang Read at Home program ng ating division. Sa katunayan, may mga piling mag-aaral sa grade 3 at grade 6 na may kahinaan pa sa pagbabasa at ito ay unti-unting natututo. Gamit ang iba't ibang uri ng reading tools, ibinahagi ng isang guro mula sa Malandag Central Elementary School SPED Center. Ito ay ang mga sumusunod na mga babasahin. Una, ang SBT or School-Based Tutorial, Tutoring Flashcards. Malandag Central Elementary School SPED Center CI Output, ang pagtuturo gamit ang Marungko-based approach. Unang hakbang sa pagbasa at SBB module at iba pang babasahin. Ayon kay Ginang Beverly, mula sa 30 mag-aaral, 6 dito ang bumabalik tuwing hapon ng Sabado upang mas lalong matutukan ang usapin sa pagbasa, lalo na ang basic reading. Samantala, ang naiwang bilang ng mga mag-aaral ay hinahasa naman ni Ginang Beverly sa bahaging reading comprehension mula Lunes hanggang Biyernes. Pero na-found out ko last first week of November nga may ara ako sa mga very slow nga mga pupils nga hindi magid kabalo magbasa, even Tagalog and English. So, naghimo ko sang session ko every Saturday afternoon nga pabasahon ko sila diri sa akon nga balak. Sa tulong rin ng mga LSA teachers na na-assign doon sa Sitio Lower Datalas, Malandag, naging komportable ang kanilang pagtuturo simula na nagkaroon ng Community-Based Learning Center ang nasabing lugar. Narito ang pahayag ni Ginoong Fernando P. Fantin Sr., Barangay Captain ng Malandag sa nasabing programa. Ako nakapasalamat sa grupo sa Malandag National High School, Batch 1996, sang ila initiative na kinahimo. Upod, ako man salamatan ang Central Teachers. Sa bawat pagkakaisa at pagtutulungan ng walang pag-aalinlangan, ang tagumpay ay ating makakamtan. Narito sa Paaralang Sentral ng Malandag SPED Center, West Malungon District. Sa likod ng tabing, kasama kong bumuo ng insider, si Ginang Melanie S. Fantin, scriptwriter. Technical assistants, Bilmon A. Pasamanero, Romel A. Zamora, District Information Officer. Mga larawan at videos na kuha ni Ginang Grace N. Espinosa, Binibining Irish Tunggalyo at grade 12 student na si AJ Fantin.
Ako po si Ginang Glyza May B. Fasinal, SPJ Advisor, ang inyong Sarangani Insider. Para sa Batang Sarangan, para sa matatag na kinabukasan. Muling pinalawig ng Central Office ang school calendar ngayong taon. Ito ay upang makapagsagawa ng interventions at remedial activities ayon sa pangangailangan ng bawat mag-aaral. Iniatas ng DepEd Order No. 12 Series of 2021 sa mga guro ang paghahanda ng 2 linggong home learning plan. Dagdag pa rito, simula sa ika-15 ng Marso, ang bawat paaralan na inaasahang magsasagawa ng in-service training. Samantala, magpapatuloy naman ang ikatlong quarter sa ika-22 ng Marso. At partner, bilang ikaw ay isang punong guro sa Sarangani National Sports Academy, at alam kong nasusundan mo ang implementasyon ng ating learning delivery modality, ano yung masasabi sa amendment na ginawa ng DepEd sa ating school calendar? Oo nga, no, partner. Ito talaga ay sagot sa aming hiling. Alam mo, partner, online distance learning kasi yung modality namin sa school at hirap talagang tapusin ng mga bata yung mga competency sa scheduled time. Kaya nga, yung extension na ito ay mabibigyan yung ating mga learners ng panahon para makapag-cope sa kanilang mga deadlines para sa kanilang performance tasks at written works. Ayun, dapat nga naman talagang child-centered tayo or learner-centered tayo. At yan ang mga kwentong nakalap natin sa linggong ito. Abangan muli sa susunod na Huwebes sa ganito ring oras ang ating muling pag-broadcast. Maraming salamat sa mga bumubuo ng Digital Media Creatives, Jonathan Agreda, Maiden Bonuano, at sa ating Division Tech Enablers sa pangunguna ng ating ITO, Sir Roy Dituyato. At maraming salamat din kay Ms. Shahani Miliado na kasama natin ngayong hapon. Maraming salamat din sa ating Education Program Supervisors at Journalism Coordinators, Ma'am Laforeza Magwate at Ma'am Analiza Domingo. Pasalamatan din natin ang mga technical team sa likod ng mga balitang tampok natin ngayong linggo. Sir Bral Regidor, Sir JP Kaputulan, Sir Noel Gabutero, Sir Randy Mayordomo, Ma'am Zarin Luz Kaengkoy, Sir Edgar Tagoon. Maraming salamat din kay Ma'am Melanie Fantin, Sir Romel Zamora, Ma'am Mary Ann Vergara, Sir Rob Masalon, at Ma'am Genevieve Asuncion. At sa lahat ng mga nasa likod ng mga kwento natin ngayong linggo. Manatiling updated sa lahat ng kaganapan sa Dibisyon ng Sarangani sa pamamagitan ng ating DepEd Tayo Sarangani Facebook page, sa ating website na depedsarangani.info, at mag-text o tumawag sa ating hotline na naka-flash sa inyong screen. At ngayon ay maaari na rin ninyong balikan ang ating mga kwentong na itampok dito sa DepEd Sarangani Insider sa ating YouTube channel. Para sa mga magulang, kung kayo po ay may mga katanungan, huwag mag-atubing mapit sa ating mga Learning Help Desk sa pinakamalapit na paaralan sa inyong lugar. At sa muli, sa ngalan ng pamunuan ng Dibisyon ng Sarangani, ako si Ariel Alisan. At ako si Rochelle Bantulo Murido at ito ang DepEd Sarangani Insider.